Ang magiging problema to ay, halimbawa nga po, nakapagpagawa na din eh. Marami na sila na naman. Yun ang pagpipentahan. Ang sa Davao, alam mo kung bakit successful? Kasi marunong silang mag-alok, magbahay-bahay. Of course, yun doon, or sa nearby. Ganon din. Kung magawa ninyo, let's say nakagawa na kayo ng 10, 20, sarili nyo kapitbahay na medyo tatamad-tamad, walang oras mo humabi. Sila mismo ang market. Dahil mura lang naman. Nakita nyo ba sample niya? Yung siya sabi ko, nakakita na kayo na parang grabe. Luman kasi yun. Colorful siya. Nilalagay sa buhay. Nilalagay sa mesa, magamit na pot holder. Pag ang average size na pamilya natin, mga 1 foot by 1 foot by 6 feet, nabibenta yan ng mga 300, 400 pesos. Ang kapital halos nasa 50 lang. So, ito ay successful na ito doon sa mga women's federation sa Mindanao. Ngayon, talagang masaturate na yung local market, palengke dyan sa Antimona, sa kaparating bayan, naubos na, wala na kayong pagbentahan, that's the time na hanapan natin. At kung talagang maganda na yung paghahabi ninyo na pwede yan pumasa sa mga malalayong lugar, doon tayo hanap ng market. Kasi sa simula, pag hindi pa masyado sanay, pangit pa ang labas. Hindi pa sanay eh. So siguro, pag pangit pa, malamang dito lang sa kapitbahay niyo pwedeng ibenta. Pero habang gumaganda yung gawa, pwede natin ilabas. Pwede yung iba, dadali natin sa Manila, dadali natin sa ibang lugar. No? Pero ang challenge dito, kayo ba ay may panahon, may tiyaga na gagawa nito? Baka daw, pag tinapak na natin yung lumang damit dito, nasuot na ninyo, wala naman magtsatsagang gumupit. At ilagay na maging hahabiin.